Si Ashley Young ay nilalarawan ng kanyang mga kaibigan na masayahin. Sa edad na 31 siya nakatira sa Kalamazoo, Michigan kung saan siya nagtrabaho sa isang call center para sa bangko habang nag-aaral sa kolehiyo. Dati siya nagtatrabaho sa isang care home para sa mga taong may espesyal na pangangailangan. Dahil sa masayay at magaling makisama si Ashley kaya naman hindi nakakapagtaka na marami siyang kaibigan. Isa na nga doon ang 30-year-old na si Jared Chance na nakatira malapit sa Grand Rapids. Hindi magandang history ni Jared, katunayan ay may mga history ito ng criminal activities. Kasama na nga doon ang shoplifting, underage drinking, driving offenses at possession of illegal substances. Kilala siya na nakakarami na wild at paiba-ibang mood. Pero ganun pa man, hindi siya hinusgahan ni Ashley. Binigyan pa rin niya si Jared ng benefit of the doubt. Ngunit ang desisyong yon ay ang sumira at tatapos ng kanyang buhay. November 28, 2018, bumiyahe si Ashley papuntang Grand Rapids para makita si Jared. Nagkita ang dalawa para mag-hangout sa isang Mulligan's Pub bago tumungo sa tindahan ng mga alak. At yun ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Ashley. Bago siya nawala, lilipat sana si Ashley ng bagong apartment at may balak siya na makapagkita sa kanyang ina na si Christine kinabukasan para sabay silang pumirma ng agreement ng bagong apartment. Ngunit hindi dumating si Ashley sa pinag-usapan nilang lugar na magkikita. At hindi rin niya sinasagot ang mga text at tawag. Kaya naman nagsimula na mag-alala si Christine. Nagdesisyon siya na tawagan ng mga kaibigan ng anak at nalaman niya na ang huling taong kinihita ng kanyang anak ay si Jared. Kaya naman nakuha niya ang number ni Jared sa isang kaibigan ni Ashley at sinubukang tawagan ang lalaki. Nung hindi siya sinagot ni Jared, nag-text na si Christine na, "Hello Jared, ako pala si Christine Young at hinahanap ko ang aking anak. Ikaw huling kasama niya, kasama mo ba siya ngayon? Kailangan niya akong tawagan. Sabihin mo sa kanya na tatawag ako sa pulis para mag-report ng missing person." Nag-reply si Jared at sinabi niya na magkasama nga sila ni Ashley nung nakarang gabi sa isang local bar. Pero nakalimutan umano ni Ashley ang kanyang cellphone sa bar at binalikan ito kinabukasan bago pumunta sa trabaho. Hindi naniniwala si Christine dahil alam niya na walang trabaho si Ashley nung araw na yon dahil may balak pa nga silang magkita. Kaya sa puntong yon, alam ni Christine na may mali. Simula noon ay huminto na si Jared sa pagsagot ng kanyang mga tawag at text na mas lalo nagpakaba sa kanya. Nagpunta si Christine sa police station para mag-file ng missing person report. Pero ng mga oras na yon ay wala pang ginawa ang mga pulis dahil wala pang 24 hours na nawawala si Ashley. Kaya naman kumilos na ng mag-isa si Christine. Bumiyahe siya papuntang Mulligan's Pub sa Grand Rapids at nag-request ng surveillance footage simula nung gabi na nandoon si Ashley. Nakita sa footage si Jared at Ashley sa bar nung umagang yon at ang lahat ay maayos naman. Saad pa ni Christine, nung nakita niya si Ashley sa screen ng surveillance, kung pwede lang ay parang hatakin na niya ito para manatiling ligtas ang anak. December 2, 2018, 4 na araw matapos mawala ni Ashley. Isang lokal ng Rapids ang nakapansin ng napakabahong amoy na nagmumula sa basement ng kanyang kapitbahay. Noong nag-imbestiga siya at sinilip niya ng mabuti, sobra siya nagulat sa nakita. Nakakita siya ng dugo na tumutulo mula sa tarpaulin na ibinalot sa isang hindi malamang bagay. Kaya naman kaagad siyang tumawag ng mga pulis. Kahit ang mga pulis ay napaurong at hindi makapaniwala sa kanilang nadiskubre. Sa isang box ay nakakita sila ng binalot na katawan ng babae at ang nakatira sa bahay na yon ay si Jared. Noong kumatok ang mga pulis sa pinto ni Jared mula sa kanyang basement, may nakita silang nakaharang pa na box sa hagdanan papunta sa kanyang pinto. Sa loob ng box ay nakita nila ang ulo ng babae, mga kamay at mga paa na nakabalot sa itim na plastic bags. Police on the search warrant! Come to the door! We're gonna... Okay, the tarp is laying on the stairs, the last 3 stairs. Like, okay. Come on down. Hands on top of your head. We're gonna call him right into that kitchen. Okay? Hands on your head! What's your name? What's your last name? You're a champ? Kaagad na inaresto si Jared at kinasuhan ng mutilation of a body at concealing a death. Habang papunta sa police station, napakakalmado lang ni Jared na parang walang nakitang putol-putol na katawan ang mga pulis sa kanyang bahay. Dahil sa brutal na pamamaraan ng pagpatay, halos nahirapan pa ang mga pulis na makilala ang katawan. Pero alam ni Christine kung sino yon at ang nakakalungkot dahil tama siya. Ang mga parte ng katawan ay kay Ashley. Determinado ang coroner na si Ashley ang pinatay,
pero hindi nila masabi kung paano nangyari ang pagpatay. Kaya naman idiniklara niya ang kaso ng homicide by unspecified means. Saad pa niya na lagari ang ginamit sa pagputol-putol ng katawan. Sa panahon ng interrogation, nagkunwari pa si Jared na hindi niya alam ang nangyayari at itinanggi na may ginawa siyang mali. My dad just recommended me to just ask for the advice of attorney, and because I don't really know what the hell's going on, so I don't want to sit here and talk about shit that may incriminate me or whatever in any kind of way, because I don't know what's going on, so I just don't want to say nothing. Nalaman ng mga investigador na bumisita si Jared sa bahay ng kanyang mga magulang sa Holland, Michigan, isang araw bago siya arestuhin. Noong sinuri ang bahay, nakakita sila ng electric saw sa ilalim ng couch na may mga dugo at laman ng tao. Naniniwala ang mga pulis na yun ang ginamit para putulin ang katawan ni Ashley. Lumalabas din na ang mga magulang ni Jared na sina James at Barbara ay alam ang tungkol sa pagpatay kay Ashley. Katunayan, bago siya inaresto, si Jared at James na dating police officer din ay nakita pa sa surveillance na pumasok sa Grand Rapids Police Station na tila ba kusang susuko si Jared. Pero tumagal lamang sila ng 2 minuto sa loob ng police station at walang ginawang report o kahit na ano. Ayon kay James, na nalikuran umano sila ng police officer at sinabihan na kontakin nila ang Kalamazoo Police kung saan ay doon nakafile ang missing person case ni Ashley. Pero itinanggi yun ng Grand Rapids Police. Ayon sa kanila, nagdemand si James ng abogado bago may mangyaring pagtatanong. Naniniwala din ang mga investigador na tinulungan si Jared ng kanyang mga magulang na itago ang ilang mahahalagang ebidensya. Earlier, and I'm sorry you got turned away. Yeah, no, I just came in just because I read on Facebook that the last person this person was with was me, so I was just concerned and trying to get some information about it. But kahit na si Christine ay naniniwala na alam ng mga magulang ni Jared na ang kanilang anak ang pumatay kay Ashley. Kaya naman nagsimula na siyang pumunta sa labas ng bahay ng mag-asawang Barbara at James para magmakaawa sa kanila na makipagtulungan sa investigasyon. Know what he did. You knew about it. And you did nothing. And I believe that with every fiber of my being. You know, I want my daughter home, Barbara, as a mother. As a mother. Your son is still breathing, and my daughter is not. You need to talk. Noong December 12, 2018, inaresto pareho sina James at Barbara at kinasuhan ng perjury at accessory to the crime. Si James ay katunayang guilty sa kasong accessory to the crime at siya ay sinentensyahan ng 30 days na pagkakakulong at 1 year na probation. Sa kabilang banda naman, si Barbara ay guilty din sa kaparehong kaso, pero siya ay sinentensya ng 45 days na pagkakakulong at 1 year na probation. Sobrang nadurog ang pamilya ni Ashley sa resulta ng hatol sa mag-asawa dahil umaasa sila na mas mabigat na hatol ang ipapataw sa kanila dahil sa pinagtakpan nila ang ginawa ng kanilang anak. Or you know of something that happened, a crime, and you don't do anything about it, you're just as guilty as Jared. Just as guilty as the person who committed it. But that wasn't served today. Samantalang tumanggi naman si Jared na magsalita na kahit ano tungkol sa ginawang krimen o kung anong ginawa niya kay Ashley. You can't bring Ashley back, but you can give her mother some peace. She wants to lay her daughter to rest. And she... I want to give her that too. Well, do it. Why? What did you tell your parents about this? Your dad said he turned you into the police. Did he turn you into police? I'm sorry, I can't do this. I'm sorry, Ashley, Mom. I apologize, I can't do this. Para mapagaan ang nararamdaman ng mga magulang ni Ashley, nag-offer pa ng plea deal ang prosecution kay Jared ng 31 years na pagkakakulong kung aamin siya at kung sasabihin niya kung anong ginawa niya sa labi ni Ashley. Pero tumanggi siya at mas pinili na magkaroon ng paglilitis. Nagsimula ang paglilitis noong September 2019. Sinabi ng prosecution na may sapat na ebidensya na pinatay ni Jared si Ashley sa kanyang apartment at saka pinagputol-putol ang katawan.
Naniniwala sila na maaring binaril niya si Ashley o di naman kaya ay pinalo niya ng malakas sa ulo ang kaibigan. At isa sa mga nag-testify laban kay Jared ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Conrad. Sinabi ni Conrad na may obsesyon ang kanyang kapatid sa baril. 4 na araw bago nawala si Ashley, sinabi niya na tumambay sila kasama ni Jared at Ashley. Nung inilabas ni Jared ang kanyang .22 caliber revolver. Pinutok niya ang baril hanggang sa maubos ang bala at saka itinutok sa ulo ni Conrad. Pinagalitan umano siya ni Ashley at sinabi na hindi mo dapat ginawa yon. Kinumpirma din ni Conrad sa mga pulis at kay Christine na naghihinala din siya na pinagtatakpan ng kanyang mga magulang si Jared sa ginawa nitong krimen. Sinabi niya na noong December 1 siya at ang kanyang mga magulang ay pumunta sa apartment ni Jared ng madaling araw at tinulungan si Jared na dalhin ang ilang mga box sakay ng kanilang sasakyan. At tumigil pa umano sila nung nakita ang sasakyan ni Ashley na nakapark sa kalsada. Sumunod din umano si Jared dala ang kanyang sasakyan at may dala-dala din ng mga kahon. Ayon kay Conrad, wala siyang alam kung anong nangyayari noong mga oras na yon. Ang buong akala niya ay may ninakaw na sasakyan si Jared, pero mas malala pa pala ang ginawa nito. We put in the Honda back into the landing area of the stairs that lead up to his apartment. Nag-testify din ang kapitbahay ni Jared. Nasa kusina umano sila ni Jared nung sinabi nito sa kanya na alam niya kung paano pumatay at paano ito matatakasan. Bago nakita ang katawan ni Ashley, kinausap pa umano siya ni Jared at tinanong kung pwede ba siyang tulungan na alisin sa kanilang parking ang sasakyan ni Ashley at ilipat ito sa ibang lugar. Kalaunan, si Jared ay napatunayang guilty sa kasong second-degree murder at mutilation of a body. Bago siya sinentensyahan, binigyan pa ng pagkakataon si Christine na kumprontahin ang taong pumatay sa kanilang anak. I want to rip you limb from limb and discard you like trash, like what you did to Ashley. Habang ginagawa yun ni Christine, halos hindi makita ng emosyon si Jared at wala siyang pakialam sa kanilang nararamdaman. Tumanggi din siya na magpaliwanag kung bakit nga ginawa yon. Dahil hindi siya makita ng pagsisisi, tinawag pa siya ng judge na halimaw na walang kahit anumang konsensya. Si Jared ay sinentensya ng 200 years na pagkakakulong nang walang parol hanggang sa tumuntong siya sa edad na 100.